bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 5 kawani ng LTO Region 2 arestado sa pangingikil sa Nueva Vizcaya. Timan, huli sa search warrant operation, baril at ilegal na droga na kumpiska. At mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu nasabat mula sa isang construction worker sa Lapu-Lapu City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang 25 anyos na lalaki sa bypass operation ng Rosario PNP sa Rosario, La Union. Muling pinatunayan ng kapulisan ang kanilang mahigpit na kampanya kontra droga. Ang balitang ito ay hatid ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Arestado ang isang 25 anyos na lalaki sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation ng mga membro ng Rosario Municipal Police Station sa bayan ng Rosario, La Union. Narekobre sa nasabing operasyon ang 1.6 grams ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa 3 transparent plastic sachet na nagkakahalaga ng 10,800 pesos. Maliban dito, kasama rin sa mga ebidensyang nakuha ang isang peraso ng genuine 1,000 peso bill na nagsilbing bypass money, isang unit ng cellphone at isang lighter. Isinagawa naman ang markings at inventory sa mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at ng mga mandatory witnesses. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Naaresto ng Abra PNP ang top 8 most wanted person sa kasong statutory rape. Patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa kanilang tinuguriang most wanted sa kanilang lugar. Ang report mula kay Police Master Sergeant J.R. Junicio. Matagumpay ang isinagawang operasyon sa pangunguna ng Provincial Intelligence Unit ng Abra Police Provincial Office, katuwang ang 1504th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion 15 at 1st Abra Provincial Mobile Force Company matapos maaresto ang tinaguriang top 8 most wanted person ng Abra Police Provincial Office sa Bangged Abra nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Charles Dumalig, Provincial Director ng Abra Police Provincial Office, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape in relation to RA 7610
na inilabas ni Judge Cristina Vergara Astudillo ng Regional Trial Court Branch 58, Bukay Abra noong Agosto 27, 2025 na walang nirekomendang piyansa. Pagkatapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, ay agad namang dinala ang nasabing suspect sa Abra Police Provincial Office para sa tamang dokumentasyon bago ito i-turn over sa kaukulang korte. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay lamang na seryoso ang ating kapulisan na tugisin at panagutin ang mga nagkasala sa batas para sa mas ligtas at bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant J. Fulgencio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Dionisio. Dinakip ang 5 kawani ng LTO Region 2 sa entrapment operation ng PNP Nueva Vizcaya. Isang malino na babala ito laban sa katiwalaan sa pamahalaan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Rochelle Ledesma. Sa isang entrapment operation ng mga kapulisan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, ang 5 kawani ng Land Transportation Office Region 2 matapos maaktuhang tumatanggap ng pera kapalit ng umano'y lagay para sa pag-release ng isang impounded na sasakyan dakong alas 6 ng gabi noong ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga inarestong suspect na sina alias Ben, 36 na taong gulang binata, residente ng Makati City. Alias Josh, 29 na taong gulang may asawa, taga Caloocan City. Alias Manuel, 35 taong gulang binata, residente ng Quezon City. Alias Fer, 39 na taong gulang may asawa, taga La Union at itinuring na team leader. At alias Mab, 42 taong gulang may asawa at residente ng Tugigraw City, Cagayan, na pawang mga aktibong empleyado ng LTO Region 2. Nag-ugat ang operasyon mula sa reklamo ng walk-in complainants na dumulog sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office na kung saan ay humingi umano ng grupo ng halagang 200,000 piso kapalit ng pag-release ng isang impounded van o 25,000 piso bilang panimulang settlement. Liban dito ay lumabas pa na may umiiral umanong buwanang lagayan kung saan sinisingil ang complainants na nagkakalaga ng 1,000 kada unit at 2,000 kada van na may green plate kapalit ng umano'y proteksyon at di paggalaw ng operasyon. Dahil dito agad ikinasa ng Bambang Police Station ang entrapment operation katuwang ang Nueva Vizcaya Provincial Intelligence Unit at sa pagkikipag-ugnayan sa Department of Transportation Cordillera Administrative Region. Na-recover mula sa 5 suspect ang iba't ibang uri ng baril, mga bala, LTO badge at inside holster, mga citation ticket, driver's license at photocopy ng official receipt, sling bag na naglalaman ng mga ID, resibo at pitaka, touchscreen cellphones, iba't ibang identification cards, 76,000 piso at 500, cash na may iba't ibang denominasyon, marked money at budal money, isang plastic sachet na hininalang shabu na tinatayang 0.69 ang gramo, improvised pipe tubes at disposable lighters. Maharap ang 5 kawani sa mga kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinuri ni Police Brigadier General Roy B. Pareña, Regional Director ng Police Regional Office 2, ang mga operatiba sa matagumpay na pagkahuli sa mga suspect. Kanya ring hinikayat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mamamayan na makipag-ugnayan sa mga kapulisan upang masawata ang mga kaparehong pangyayari. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng PNP laban sa katiwalian at kriminalidad bilang tugon sa 7-point agenda ng ating Chief PNP sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Huli ang isang seaman sa isinagawang search warrant operation ng Tarlac PNP matapos mahulihan ang hinihinalang illegal na droga at baril. Mahigpit na pagbabantay ang isinagawa upang matigil ang paglaganap ng illegal na droga. Nakatutok dyan si Police Corporal Giselle Rivera. Isa
Isang seaman ang naaresto sa isinagawang search warrant operation ng Tarlac PNP matapos mahulihan ng hinihinalang iligal na droga at baril na may lamang bala sa bayan ng La Paz, Tarlac. Kinilala ang sospek na si alias Marlito, 59 anyos, residente ng nasabing lugar. Ang naturang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng La Paz Municipal Police Station, Intelligence and Operations Section ng Regional Intelligence Division 3 at Provincial Intelligence Unit ng Tarlac Police Provincial Office ang implementasyon ng search warrant sa tahanan ng akusado. Nasamsam sa operasyon ang isang homemade caliber 22 revolver na may 5 bala, 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 13 gramo at may halagang mahigit 88,000, 2 airgun, 5 patalim at cash na nagkakahalaga ng 21,700. Kasalukuyan ng nasa kustudiyan ng mga otoridad ang akusado at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive of Firearms and Ammunition Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay patunay na mahigpit ang pagpapatupad ng 7-point agenda ng hepe ng pambansang pulisya, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga at ang tuloy-tuloy na kampanya laban sa loose firearms. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rivera. Nasabat sa bypass operation ng General Trias PNP ang isang improvised na baril at tinatayang illegal na droga. Patuloy na pinaigting ang operasyon ng krimen sa rehiyon. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolman John Lawrence Ilagan. Lalaking hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa ikinasang bypass operation ng General Trias Component City Police Station sa Barangay Manggahan, General Trias, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Bismarck S. Mendoza, hepe ng naturang istasyon, ang suspect na si alias Esmigol, residente rin ng nasabing barangay. Sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, matagumpay na isinagawa ng mga tauhan mula sa Warrant Section ng General Trias Police Station ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect, kabilang sa mga nakumpiskang ebidensya ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang improvised na baril na walang serial number at 3 pirasong bala ng caliber 38. Ang mga nakumpiskang droga ay dadalhin sa Provincial Forensic Unit sa Imus City para sa laboratory examination, habang ang baril at mga bala ay isasailalim naman sa ballistic examination. Inihahanda na rin ang mga kaukulang dokumento para sa isasagawang inquest proceeding sa tanggapan ng City Prosecutor. Samantala, ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Arestado ang 8 katao sa iligal na pagtatapon ng basura sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Tadeos Quintana. 8 katao ang naaresto matapos maaktuhan sa iligal na pagtatapon ng basura gamit ang isang truck sa boundary ng Barangay Bislig at Barangay Codon, San Andres, Catanduanes, bandang alas 10 ng umaga nito lamang Setyembre 1 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Francis Tabo, the first Chief of Police ng San Andres MPS, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga kapulisan at nagsuri ng CCTV footage upang matukoy ang may-ari ng truck. Dakong alas 5 ng hapon, sa tulong ng mga residente, isinagawa ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakadakip ng mga sospek. Ang mga naaresto ay naharap sa paglabag sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at sa mga lokal na ordinansa kaugnay sa tamang pagtatapon ng basura. Hinihikayat ng San Andres PNP ang publiko na maging mapagmatsyag
at responsable sa pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa bayan. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang The Happy Island ng Kabikolan. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Quintana. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa layuning paigtingin ng kamalayan ng kabataan at mamamayan, hinggil sa kahalagahan ng pakikisa laban sa kriminalidad, isinagawa ang isang school-based symposium bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Crime Prevention Week sa Parada National High School, Tigbawan, Iloilo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Halores. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Crime Prevention Week, matagumpay na isinagawa ang isang school-based symposium nito lamang ikatatlo ng Setyembre taong kasalukuyan, bandang 8:30 ng umaga sa Parara National High School, Barangay Parara Sur, Tigbawan, Iloilo. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng Tigbawan Municipal Police Station sa pamumuno ni PSMS Amy Jerlyn Acevedo, WCPD PNCO at PMSG Pelagio Rivas Jr., PICAD PNCO, sa ilalim ng superbisyon ni Police Captain Alfred Mansoy, Officer in Charge. Katuwang nila sa nasabing gawain ang mga guro ng paaralan, kasama sina Regional Police Community Affairs and Development Unit 6 Personnel Patrolwoman Riza Valencia, Faith-Based Leader Pastor Aniceto Villanueva, at Tigbawan DSWDO Social Welfare Assistant Sharon Gay Peranya. Ang symposium ay may temang pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan, pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng CSOP. Lumahok dito ang humigit kumulang 80 mag-aaral mula sa grade 11 at grade 12 na naging aktibong kalahok sa mga talakayan. Tinalakay sa pagtitipon ang mga mahahalagang paksa tulad ng crime prevention, kampanya laban sa iligal na droga, anti-bullying law, maagang pagbubuntis at kahalagahan ng espiritual na gabay kaugnay ng 7-point agenda ng ama ng pambansang pulisya na si Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Nagbahagi rin ng IEC materials upang higit na mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa kaligtasan. Itinatampok ng inisyatibang ito ang kahalagahan ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad sa pamamagitan ng edukasyon at pagbibigay kaalaman. Ipinapakita rin ito ang patuloy na pangako ng pamahalaan na itaguyod ang kaligtasan at responsableng pamumuhay ng mga kabataan tungo sa mas ligtas at mas maunlad na bayan. So, good morning. Ang Parara National High School is lucky enough that the National Police in our municipality conducted this heart-to-heart talk about the Crime Prevention Week regarding the celebration that they have. Importante na ang mga bata, the learners that we have, so that they will be able to know what will be the effects of using illegal drugs, and that can ruin their lives, and also they have a dark future later on. So it is very important to have this, and they will have get some information. They will be informed about the effects of using illegal drugs, and also joining the group of that having that activities of terrorism in the community. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Nakumpiska ang baril at tinatayang kalahating milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang construction worker sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Lapu-Lapu City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Annalyn Canoog. Sa mga
mga kapulisan ng isang baril at 510k na halaga na pinaghihinalaang shabu sa isang construction worker sa ikinasang bypass operation sa barangay Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu noong 2 ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Dayan Agustin, City Director ng Lapu-Lapu City Police Station, ang suspect na si alias Aloy, 29 anyos, high-value individual, isang construction worker at residente ng barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. Bana alas 10:42 ng gabi ng kinasang naturong operasyon na humantong sa pagkakadakip sa suspect at pagkasabat ng 15 pakete ng hinalang shabu na may kabuuang timbang na 75 na gramo at may natayang halaga na 510,000 pesos, bypass money at sling bag. Kasama din sa mga nakuwang ebidensya ang isang .45 caliber na baril na may lamang 7 bala at isang extra magazine na may 6 na bala. Kasong paglabag sa Section 511 na Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kaharapin ng suspects na kasalukuyang nakadetain sa nasabing himpilan. Ang tagumpay na ito ay patunay ng ating masinsinang kampanya laban sa ipinagbabawal na droga at iligal na armas. Hindi natin papayagan na sirain ng droga at karahasan ang kinabukasan ng ating kabataan at katahimikan ng ating lungsod. Patuloy tayong magsasagawa ng walang humpay na operasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng lahat ng Upunganons. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyon ng Lapu-Lapu City Police Office, patuloy ang kailangang pagsusumikap na labanan ang problema sa iligal na droga at loose firearms bilang bahagi ng kampanya para sa mapayapa at ligtas na komunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ay yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Arestado ng mga otoridad ng isang wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa isinagawang operasyon sa Barangay 25 Paterno Extension, Tacloban City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Arestado ng mga autoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mahuli sa Barangay 25 Paterno Extension, Tacloban City. Naaresto ang akusado bandang alas 3:22 ng hapon ng mga tauhan ng Tacloban City Mobile Force Company kasamang 8th of 5th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 at Headquarters Regional Maritime Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Tacloban City Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay ng PNP laban sa mga may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa lalawigan ng matapos itong ang matagumpay na operasyon ng kapulisan. Kaugnay nito na may kaso siyang rape. Ang balita mula kay Patrolwoman Luis Mariconde. Arestado ang top 1 most wanted person sa isinagawang manhunt operation ng Naval MPS, Biliran PPO-PIO at Tukuran Municipal Police Station, Zamboanga del Sur, bandang alas 3 ng hapon nito lamang ika-3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Sherwin Amando L. Machete, acting COP ng Naval MPS, ang suspect na si alias Yanyan, 41 anyos, may asawa, ice cream vendor at residente ng Villa Consuelo, Naval Biliran. Mahaharap ang suspect sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A ng RPC at Criminal Case Number 16773-2K23 na inihain ni Honorable Cholin May Ruiz Bonbon, Acting Presiding Judge, Branch 22 RTC Pagadian City, Zamboanga del Sur, noong March 8, 2023 na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Naval Municipal Police Station ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na paiigtingin ng PNP ang pagpapatupad ng batas upang makamit ang
mapayapa, maayos at ligtas na bansa para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Arestado ang isang newly identified drug suspect matapos makumpiskahan ng illegal na droga at baril sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Bukidnon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rena Celestine Sendrijas. Tinatayang nasa 104,720 pesos halaga ng shabu ang nakumpiska sa buy-bust operation ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, Philippine Drug Enforcement Agency 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit at mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon nito lamang ika-3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, Officer in Charge ng Valencia City Police Station, kinilala ang suspect na si alias Pido, lalaki, 44 anyos, may live-in partner, isang mekaniko at residente ng nasabing lugar. Na-recover mula sa suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 104,720 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, isang unit ng 45 caliber firearm at iba pang mga non-drug items. Mahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Camp Vicente G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako yung Police News Network Correspondent. Patrolwoman Rena Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. Personal na dinaluhan ni Police Brigadier General Jason D. de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang isinagawang Political Candidates Forum at Peace Covenant signing sa Lanao del Sur bilang bahagi ng paghahanda para sa darating na halalan. Patrolwoman Maricris Algabre sa report. Personal na dinaluhan ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang isinagawang Political Candidates Forum at Peace Covenant signing para sa kauna-unahan at nalalapit na BARM Parliamentary Election na ginanap sa Marawi City, Lanao del Sur. Nito lamang ika-3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nakiisa sa naturang aktibidad si Lanao del Sur Provincial Election Supervisor Attorney Reynold Macarambon, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, Lanao del Sur PNP Local Government Unit at Marawi City Election Officer. Dumalo din sa forum ang mga tumatakbong kandidato para sa lokal na posisyon, mga leader ng komunidad at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Bahagi ng programa ang paglagda ng Peace Covenant kung saan nangako ang mga kandidato na magpapanatili ng kapayapaan, igagalang ang resulta ng eleksyon at iiwas sa paggamit ng karahasan o pananakot laban sa kanilang mga kalaban sa politika upang may taguyod ang mapayapa at maayos na halalan sa darating na eleksyon sa rehiyon. Sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaisang mga dumalo sa panawagang gawing inspirasyon ang halalan upang may taguyod ang bagong Pilipinas, isang bansa kung saan namamayani ang kapayapaan, pagkakaisa at malinis na pamamahala. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa paunggunan ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa paumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan at ito ang PNP News Online.
ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.